Pinag-iingat ng Philippine Dermatological Society o PDS ang mga Pilipino sa paggamit ng injectable glutathione o glutadrips. Patok ito sa karamihan dahil mabisa umanong pampaputi pero babala ng PDS. Hindi pa napatutunayan na ligtas itong gamitin. Ito ang balita ni JL Asayo. May isang buwan pa lang nang nagsimula si Angela, hindi tunay na pangalan, sa paggamit ng intravenous glutathione o yung gamot na ini-inject para pampaputi. Of course, gusto ko rin syempre ma-boost yung energy and then yung instant rehydration ng skin. Then, of course, yung fast treatment kasi ng IV, hindi ka na syempre, of course, ma-reduce natin yung time ng treatments, kumbaga. Based naman sa wala naman akong any allergic reaction, so okay naman sa akin yung IV. Patok sa karamihan ng mga Pilipino ang paggamit ng glutathione sa bisa umano nitong pampaputi. Pero babala ng Philippine Dermatological Society o PDS, hindi pa napapatunayan na ligtas gamitin ang glutathione bilang pampaputi lalo na ang mga intravenous o yung mga ini-inject na gluta. Hindi pa rin aprobado ng Food and Drug Administration o FDA ang ganitong klase ng paraan ng pagpapaputi. Pero kinikilala naman ang mga oral gluta bilang mga food supplements. Pagpapaliwanag din ng PDS, ang gluta ang pangunahing ginagamit ng mga cancer patients para maibsan ang masamang epekto ng chemotherapy. Lumalabas sa pag-aaral ng PDS na ang ilang pasyenteng gumagamit ng IV gluta ang nakakaramdam ng pagkahilo, pagtaas ng blood pressure, mabilis ang pagkakaroon ng pasa, hirap sa paghinga at gastritis. Nagkalat na rin ang mga klinik at iba pang salon na may mga ganitong serbisyo at ang ilang nagsasagawa ng procedures dito ay ang mga nurse at midwife. Sinang-ayunan naman ito ng Association of Dermatology and Aesthetic Nurses of the Philippines o ADANP, ang samahan ng mga nurse na nasa larangan ng dermatology at aesthetic. Ayon kay Juan Santiago, ang presidente ng asosasyon, dapat din talagang magkaroon ng regulasyon sa tamang paggamit ng IV gluta. Gusto nating ibigay sa mga pasyente natin na safe practice. Kung sakaling mahuhuli naman, maaaring matanggalan ng mga lisensya ang mga ito, kasuhan ng illegal practice of medicine na may parusang 10,000 pesos na multa o hanggang 5 taong pagkakakulong. Tutuloy ko pa rin kasi meron siyang health benefits pero kailangan ko pa rin research about it and then magpa-second option with it. Para kay Angel, sa ngayon ay wala naman siyang ibang nararamdaman pero kukonsulta pa rin ito sa kanyang doktor para mas masiguro ang kaligtasan sa paggamit bago pa mahuli ang lahat. Ang gobyerno nandyan, ang Food and Drug FDA na tinatawag natin, andyan sila para tingnan yung mga ganitong bagay, ang Philippine Dermatological Society, ang mga doctors natin. So kami naman, sumusuporta kami sa ganyan larangan because we believe na ito ang isang aspeto na kung saan mas mapagtitibay ang regulation ng paggamit ng glutathione. And it's of course for the safety of everyone. JL Asayo, UNTV News and Rescue, Quezon City.